welcome back to our channel. We have a special episode to end our season and it will surely be inspiring and uplifting. An incredible journey of transformation and hope. United Marine Training Center not only trains maritime professionals but also believes in giving opportunities. Today, we're shining a spotlight on some remarkable individuals who have overcome incredible odds and serve as living proof that with determination, support, and opportunity, anyone can change their life. Product of Pangarap Foundation, who were facing the toughest of challenges and are now valuable members of UMTC. Please join me in welcoming these extraordinary men, Mike Regacho of Culinary Training and Christian Sumander of Hotel Department. Hi guys and welcome. Hi Mike. Hello Hi po. Christian. How are you? Okay naman po. So, can you please share us a bit of your story, the both of you, of paano ba kayo nahanap ng Pangarap Foundation o paano nyo ba nahanap si Pangarap Foundation? Elementary po ako, ma'am, is natigil po ako sa pag-aaral sapagkat ako po ay tumulong sa aking magulang na mag-alaga sa business po namin na piggery business po. May isa po akong pinsan na galing din po sa Pangarap Foundation. Siya po yung nagsabi sa akin na kung gusto ko daw po ba na makapagtapos ng pag-aaral, kumbaga matupad yung pangarap ko. Siyempre po ako bilang may pangarap sa buhay, sumigi po agad ako sa kanya na yun po hanggang sa maipaalala po nila sa akin yung Pangarap Foundation. How about you, Christian? Ako po ay nakatira po sa Tondo, Manila. Huminto rin po ako sa pag-aaral dahil yung mother ko po is mag-isa na lang na nagtataguyod sa amin. 4 na magkakapatid. Bali po, meron pong social worker na nag-alok sa akin na pwede po akong tumira sa Pangarap Foundation na para makapagtapos po ako ng pag-aaral. Ilang taon kayo sa Pangarap Foundation? Bali, ako po, ma'am, since 2011 po. 5 years po, ma'am. Okay. 6 years po. 6 years. 2013. Ako po kasi, ma'am, hindi po ako sanay na mawalay ako sa magulang ko kasi ang bata ko pa po nung magkasama pa po kami hanggang sa paglaki. Kumbaga, hindi ako sanay na mawalay siya sa akin habang nasa loob po ako ng pangarap. Parehas pa kami na hirap dahil malayo kami sa aming pamilya, pero talaga pong yung pangarap po namin is makapagtapos ng pag-aaral. Kaya po, sinaga po namin talaga yung pagtira namin doon kahit iba't ibang tao yung nakakasama namin doon, iba't ibang lugar po ang nakakasalamuhan namin. So, kwentuhan nyo naman kami. Paano nyo naman nakilala si UMTC? May recommendation po ng Pangarap Foundation po. Parang may partnership po sila na yung mga out of school youth or graduate na po na pwedeng mag-OJT dito sa UMTC. Po sa Kanina kasi we were talking about how did they find the UMTC and sabi nga ni Christian, siya ay graduate ng HRM. Pero ang gusto niya talagang applyan is the commissary. However, napunta siya sa hotel. Yes. So, paano yun? Bali yung hotel staff na lang po yung hinahanap nila. Yan po yung parang nirecommend po nila sa akin. Baka kung gusto mo, hotel Since department. HRM graduate Yes ka rin po. naman. Yan po, siyempre, tinarap ko na po agad din yung opportunity na makapagtrabaho dito sa UMTC. Then, nung nandun na po ako, yun po, talagang kasi luto lang po talagang alam ko. Okay. Challenging po sa akin yung housekeeping and yung reception. Mike, tama komisari ka kaagad pagpasok, no? Hindi ba? Bali, nag-stock in charge po. Pero sa culinary pa rin. Apo. Ano yung naging difference ng buhay niyo noon na nasa Pangarap Foundation kayo, na nag-aaral kayo, at the same time, syempre nandun lahat ng factors na iisipin yung magulang niyo, mga kapatid niyo, and sabi niyo nga, it's not the first job, di ba? Nakakatulong na po ako, mas nakakatulong po ako sa pamilya ko. Then, napakayos po namin yung bahay namin dahil po sa UMTC. Mas okay pala kasi kahit pa paano, mas malaki na rin na itutulong ko sa kanila, sa kapatid ko, sa tatay ko. Kasi nga, ayoko yung nakikita silang alusub-sub din sa trabaho para lang makapag-aaral yung mga kapatid. Ano bang nakikita nyo? Saan nyo nakikita si Mike? At saan mo nakikita rin si Christian 5 years from now? Nakikita ko po yung sarili ko 5 years from now. Nasa barko na.
Yun talaga? Yes po, ma'am. Yun po talaga yung goal ko, ma'am, is makapagbarko po talaga. At may share ko po yung mga learnings na natutunan ko po sa culinary department. At para mas matuto na kung ano ba yung ginagawa sa barko at yung ginagawa dito. Para pagbalik ko po ng UMTC is kung ano po yung natutunan ko sa barko is may turo ko rin po sa mga trainee or sa kahit sino yung tao pa man na makausap ko. Yun po. How about you? Meron ka rin bang pangarap na nag-pursue na pagbabarko? Yes po. So 5 years from now, saan mo nakikita si Christian? Cruise ship po. Ayun po kasi yung isa sa pinakagusto ko rin pong nangyari sa akin after 5 years. Then pagkatapos po siguro ng pagbabarko po, gusto ko po din magtayo ng business po na, ayun po yung karinderya po namin is mas lumaki. Opo, Lumaki? Opo, mas lumaki. Para sa mga? Yes, ma'am. Siguro hindi lang siya karinderya basta. Baka, yun po, nagpapasalamat din po ako sa hotel department dahil nagkakatiwalaan po nila ako sa mga iba't iba pong trabaho. Bali, housekeeping and receptionist po yung main task? Binibigay nila sa aking task na nagagawa ko naman po ng maayos po. Mike, kamusta? Kamusta sa culinary? Masaya po, ma'am, kasi marami kang matututunan sa mga taong kasama mo, lalo na mga expert, kumbaga. Magagaling sila magturo lalo na kapag alam nilang gusto mo talagang matuto. Talagang ipupurso nila na ito yung mga tamang gawin, ito yung mga proper na ginagawa sa barko. Kumbaga talagang ina-apply nila sa iyo na ituro talaga. Nagpapasalamat kami sa Pangarap Foundation dahil yun po, nakatulong po sila sa amin sa pag-aaral. Pagtapos po ako ng high school at nakatungtong ng kolehiyo. Sila rin po yung naging dahilan kung bakit kami narito. Sila po naging daan. And yun po. Yun lang po. Sa akin, ma'am, malaki yung pasasalamat ko sa Pangarap. Lalo na sila, simula nung elementary ako hanggang sa makatapos, sila po talaga yung gumabay sa akin. Sila yung nag-provide ng lahat na kailangan ko sa pag-aaral. Kumbaga, sa kanila naging matured yung isip ko. Kumbaga, doon nabuo yung pagkatao eh. Kaya, ayun, kumbaga, natupad ko yung pangarap ko. Hindi pa naman natupad, kumbaga, papunta na dun sa goal. Yes. Malapit na. Tapos, yan, kumbaga, salamat kay Ate Lea, sa executive director namin. Tapos, sa mga house parent, yan, sila po kasi yung nag-aalaga sa amin din. Sila yung nagbabantay sa amin tuwing gabi. Tapos, sa mga sponsor, sa Pangarap. Thank you po. Yun na po. How about you, this? Ito po yung naging strong foundation namin para mas matupad pa po namin ng mabilis ang aming mga pangarap sa buhay. Maraming salamat po sa UMTC dahil binigyan po kami ng opportunity na makapagtrabaho, maging member ng isang napakagandang organisasyon. And maraming salamat din po sa hotel department ng UMTC dahil si Ma'am Melvin po, sila Sir Mike. Dahil marami po silang naituro sa akin na hindi ko kayang gawin talaga nung dati. Yun po, napakalaking bagay po talaga sa akin dahil na-improve po yung pagkatao ko sa kanila po talaga. Yan po. Culinary? Ako nagpapasalamat ako sa culinary department kasi sila yung naging gabay ko. Nung nagsisimula pa lang ako sa kusina, sila yung nagturo sa akin ng lahat. As in, pagpasok ko dyan, wala akong alam sa pagluluto. Kasi sila talaga yung nagsimula ng lahat. Ng pagpasok sa culinary. At saka dire-diretso na to. No. Hanggang sa mga pagbarko. Yes. Ano yung sabi nila? Malayo pa, pero malayo na. Yes. We are so proud of you. Siyempre, Thank you. kaming mga kasama nyo dito sa trabaho. Thank you po. Masarap sa pakiramdam na meron taong kagaya nyo na talagang hindi tumitigil to strive harder every day, di ba? To achieve your goals. And of course, we wish that 5 years from now, you will go there. Yes. Turning dreams to reality. Pangarap. Thank you.
Thank you. Thank you po. Thank you so much. Thank you so much, Mike. Thank you so much, Christian. Thank you din po. For everyone's information, the Pangarap Foundation is a non-government organization that accompanies and supports street children, out-of-school youth, and their families by providing shelter and education. This season has been about more than just training and education. It's been about the human spirit's ability to overcome adversity and chart a new course toward a brighter future. We've seen firsthand how the proper support and opportunities can change lives, and we've learned so much from the incredible people we've had the privilege to feature. To our guests, thank you for your courage and for sharing your journeys. Your stories have inspired our viewers and reminded us the power of perseverance and the importance of giving back. So stay tuned for more inspiring stories and invaluable lessons in our next season. Until then, keep your spirits high and your dreams alive. Thank you for watching Explore UMTC Season 2 and see you next time. Bon voyage!